Kapag naririnig mo ang salitang bilyonaryo sa Amerika, sino ang pumapasok sa isip mo? Mga puting Amerikano, mga tech genius na ipinanganak na mayaman, mga pamilyang matagal nang hawak ang sistema. Pero ang hindi sinasabi sa iyo ng marami, may mga bilyonaryo at milyonaryo sa Amerika na ang dugo ay Pilipino. Tahimik, low profile, halos hindi binabanggit ang lahi nila. Pero araw-araw, ang teknolohiyang gamit mo, ang pagkain na kinakain mo, at ang perang umiikot sa ekonomiya ng Amerika, may bakas ng isang Pilipino. Simulan natin sa isang pangalan na ginagamit mo na kahit hindi mo alam. Unahin natin si Bobby Murphy, isa sa co-founders ng Snapchat. Oo, ang app na ginagamit ng milyon-milyon araw-araw sa buong mundo. Ang hindi alam ng karamihan, ang nanay niya ay Pilipina, kaya si Bobby Murphy ay may dugong Pinoy. Ipinanganak siya noong ika-19 ng Hulyo taong 1988, kaya ngayon ay 37 taong gulang pa lamang, pero hawak na niya ang yaman at impluwensyang inaabot ng iba sa buong buhay nila. Nag-aral siya sa University of California, Berkeley, isa sa pinakamahuhusay na universidad sa Amerika, kung saan niya hinasa ang kanyang talino sa computer science at engineering. Habang estudyante pa lang, nakapasok na siya sa mundo ng high-level tech innovation hanggang sa may tayo nila ang Snapchat na kalaunan ay naging $1 billion na kumpanya. Habang nagpo-post ang iba para mapansin, siya kumikita ng $1 billion sa likod ng screen. Isang Pilipino, sa likod ng isa sa pinakamakapangyarihang social media platform sa buong mundo. Dado Banat-o, hindi siya ipinanganak sa Silicon Valley. Ipinanganak siya sa Pilipinas, anak ng magsasaka, lumaki sa hirap, walang koneksyon, walang generational wealth, walang safety net. Dumating siya sa Amerika na ang dala lang ay talino at determinasyon. Sa isang industriyang walang awa sa mahihina, hindi lang siya nakasabay, nanguna siya. Siya ang nagdisenyo ng mga teknolohiyang naging pundasyon ng modernong computers at PC chips. Ang mga imbensyong ito ay binili at ginamit ng mga higanteng kumpanya tulad ng Intel. Ibig sabihin, halos lahat ng computer na ginagamit mo ngayon, may bakas ng utak ng isang Pilipino. Hindi siya sikat, hindi siya viral, pero sa mundo ng teknolohiya, alamat ang pangalan ni Dado Banat-o. Winston Damarillo, ipinanganak sa Pilipinas at lumaki bilang isang Pinoy immigrant na kailangang patunayan ang sarili sa Amerika. Ipinanganak siya noong 1970, kaya ngayon ay nasa mid-50s na ang edad. Pero aktibo pa rin sa mundo ng high-level tech at investments. Nag-aral siya ng computer science sa California State University, kung saan nagsimula ang paghubog ng kanyang utak sa teknolohiya at negosyo. Hindi Ivy League, hindi mayamang paaralan, isang ordinaryong eskwelahan. Pero extraordinary ang naging resulta. Nagtayo siya ng mga tech companies sa US. Isa-isa niyang ibinenta ang mga ito sa milyon-milyong dolyar. At ngayon, investor na siya sa mga kumpanyang posibleng maging susunod na tech giants. Hindi siya kilala ng masa. Pero kapag pumasok ka sa mga boardroom ng Silicon Valley, kilala ang pangalan niya. Dahil sa mundong iyon, hindi mahalaga kung saan ka galing. Ang mahalaga, kung kaya mong manalo. At si Winston Damarillo, isang Pilipino, isang immigrant, ay napatunayang kaya. At least stem from a Dado idea or a Dado company. So I'd say at least 30% of this computer it's got a Banat-o in it. Loida Nicolas Lewis, ipinanganak sa Pilipinas, isang immigrant, isang babae, sa mundong pinamumunuan ng mga lalaking Amerikano. Siya ang umupo sa tuktok ng isang global multinational company. Ipinanganak noong 1948. At nag-aral ng abogasya sa University of Michigan Law School, isa sa pinakarespetadong law school sa US, matapos magsimula ng pag-aaral sa Pilipinas. Isipin mo yun, isang Pinay immigrant, pumasok sa boardrooms na kadalasang sarado para sa tulad niya. At siya ang nagdedesisyon, siya ang nagpapatakbo ng negosyo, siya ang nagpalago ng kumpanya sa global scale. Tahimik, matatag, walang yabang. Sa isang sistemang hindi ginawa para sa mga Pilipino, nanalo siya. Kaya kung may magsabi sa'yo na ang kapangyarihan sa Amerika ay para lang sa iilan, tandaan mo ito, may isang Pinoy sa tech, may isang Pinay sa global corporate power. Magkaiba ang laban, pareho ang panalo.
Tony Tan Cactiong. Hindi siya Hollywood celebrity. Hindi rin tech bro ng Silicon Valley. Pero isa siya sa pinakamakapangyarihang Pilipino na may malakas na presensya sa Amerika. Isinilang noong 5 ng Enero taong 1953, 73 taong gulang. Nag-aral sa University of Santo Tomas, Chemical Engineering. Isang tahimik na estudyante na kalaunan ay nagpatakbo ng global food empire. Nagsimula sa ice cream shop sa Cubao. Napansin niya, mas mabilis maubos ang burger kaysa sorbetes. Isang desisyon ang ginawa, at binago nito ang kasaysayan ng fast food ng Pilipinas. Ngayon, ang Jollibee Foods Corporation ay may libo-libong store sa buong mundo. May malalaking operasyon sa United States. At direktang nakikipagsabayan sa McDonald's, KFC, at Popeyes sa mismong bakuran nila. Sa Amerika, hindi lang Jollibee ang hawak niya. Kasama sa portfolio ang Smashburger, Coffee Bean at Tea Leaf, at iba pang US-based food brands. Habang ang iba ay nakikipaglaban para makapasok sa US market, binibili niya ang mismong mga kumpanyang nandoon na. Hindi siya maingay, hindi siya palapost, pero sa likod ng mga boardroom ng global food industry, alam nila kung sino siya. Isang Pilipino, isang imigrante, isang negosyanteng hindi nagpa-impress, nagpa-expand. Enrique Razon Jr. Kung may mga Pilipinong kumokontrol ng pagkain at kontrata, siya naman ang humahawak ng mismong daloy ng mundo. Ipinanganak noong 24 ng Marso taong 1965 taong gulang. Nag-aral sa De La Salle University, Business Administration. Hindi siya nag-viral, nag-global. Siya ang utak sa likod ng ICTSI, International Container Terminal Services, Inc. Isang kumpanyang nagpapatakbo ng mga pantalan sa iba't ibang kontinente. Asia, Europe, Africa, Latin America. Kung saan dumadaan ang produkto, nandoon ang impluwensya niya. Habang ang iba ay nag-aagawan sa spotlight, siya ang kumokontrol sa supply chain. Isang pirma lang, milyong tonelada ng kalakal ang gagalaw. May malalaking interes at asset sa labas ng Pilipinas. Kasama ang Americas at United States linked investments. Mula logistics hanggang infrastructure at high-value properties. Tahimik, legal, malakas. Kung si Tony Tan Cactiong ay pinapasok ang panlasang Pilipino sa Amerika. At si Lloyda Nicholas Lewis ay humawak ng $1 na kontrata. Si Enrique Razon Jr. ang nagbubukas at nagsasara ng mga daungan. Whatever you do. Whether you're the best teacher or the best taxi driver, doesn't matter. As long as you're up there, you're successful. It may not be money. Josephine Santiago Bond ay isang Filipina-American systems engineer at leader sa National Aeronautics and Space Administration, NASA, ng Estados Unidos. Posisyon Head Chief ng Advanced Engineering Development Branch sa NASA's Kennedy Space Center, isang departamento na tumutulong sa pagbuo at pagsuporta sa iba't ibang teknolohiya at misyon sa kalawakan. Background, ipinanganak siya sa US ngunit lumaki sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya, na karamihan ay mga doktor at siyentipiko. Edukasyon. Nagtapos ng Electronics at Communications Engineering sa University of the Philippines. Nagtapos naman ng master's degree sa Electrical Engineering sa South Dakota State University habang nagtatrabaho sa industriya. Career sa NASA, nagsimula bilang intern at research assistant at kalaunan ay naging full-time engineer. Nagtrabaho siya sa mga proyekto kabilang ang lunar exploration at space shuttle support at ngayon ay namumuno ng isang engineering branch na may 12 na mga proyekto at team members. Lilia C. Clemente, edad 84, ipinanganak ika-21 ng Pebrero taong 1941. Isang Filipino-American na pioneer sa emerging markets investing at tinaguriang Wonder Woman of Wall Street at Philippine Tigress. Nagtapos ng Bachelor's in Business Administration sa University of the Philippines, 1960, at Master's in Economics sa University of Chicago. Itinatag niya ang Clemente Capital noong 1976 na namahala ng bilyon-bilyong asset sa Asia at iba pang emerging markets. Naglunsad ng funds tulad ng First Philippine Fund at Cathay Clemente Fund. Aktibo sa women's empowerment at education. Isa siyang inspirasyon sa tagumpay sa finance bilang Asian at babae sa Wall Street.